sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Amen. Praise the Lord. God bless you, my brother. GR, let us pray. Upo digila at mapagpala namin Diyos, malamig sa langit, minapakabait, pinakamamahal na pa Jesus. Muli, sa maghapon, O Diyos, aming taos puso at marubdob na pagpapasalamat, paglulahati, pagsambay, aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mala Panginoon sa unang yugto, malalagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang mga awitin ng mga awit, hindi mo pinagkait, pinadama sa amin na pagkatamis na presensya. Patuloy na pagtatapat ng mga anak, tumalima sa mga kautusan at muli ang may pag-aralan ng mga salita. Ngunit kami muna yung lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Alisin mo ang mga pag-alinlangan. Langisan mo po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa kanang aking luwak magagawa. Sa unang dalangin, aming dearly beloved pastor, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. Hallelujah, pag-alinlangan. We bind the power of darkness, cast out from us right now. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Sabay-sabay tayong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag tayo pong magpadaig sa kalungkutan. Huwag tayo magpadaig, maminamahal, para kayong nalulugi na naman. Sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Kailangan natin palayasin ang masamang espiritu para sumigla tayo. Amen. Amen. Masamang espiritu po yan, na umaalipin sa atin. Talagang wala tayong ganang kahit magsambit man lang ng hallelujah, praise the Lord. Ayan po yung heavenly language, heavenly word na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Kaya dapat lang maminamahal, atin pong palaging sasambitin yan. Lahat magsabing amen. Purihin ang Panginoon, pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati ay muli ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. At atin pong palagi inaalaala ang mabubuting aral at ligasiya na iniwan sa atin ating beloved parents in the Lord. We love them so much, our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda and our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ganon din ating pinapabot ang pagbati ng may pagmamahal sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pastoral workers, beloved elders, our beloved visitors, kung mayroon tayong kasama ngayon, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po muli natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging sa inyo, minamahal mga kapatid, beloved brethren, amen, webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon po. At sa hapong ito, maminamahal, sa hindi na pagtatagal dahil talagang mabilis umikot ang orasan, atin pong pag-usapan, maminamahal, ang the powerful and loving church. Powerful. Makapangyarihang iglesia ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng Matthew, chapter 16, verse 18, and 1 Corinthians chapter 1, verse 2, pakibasa. Kindly. Dito po sa aklat po ng Mateo, sa kabanata po ay 16, sa talata po ay 18. Ito po ang nakasulat. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. At sa unang Korinto, sa kabanata ay 1, sa talata po ay 2, ito po ang nakasulat. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa pinapakimbanal kay Kristo Jesus,
na tinawag ng mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita. Nating binasa. Sinabi rito, minamahal, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. And the gates of hell shall not prevail against this church. Kahit daw ang pintuan ng impyerno, ng Hades, hindi makapanaig sa iglesyang ito na itatatag ng ating malapainon dito sa ating mundo. Amen. Amen. Ang sabi ng unang Korinto 1:2, ang church po, ang sabi rito, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Mga santo, mga santa, yan ang church, yan ang iglesia. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po tulad ng mga kawawa nating mga minamahal na mga kababayang mga Katoliko na daya sa doktrinang Catholicism. I'm sorry to tell you, kung mayroon tayong bisita ngayon, huwag kayong magalit sa ating live webcast viewers, dahil sa ating kinagisang relihiyon, bago ka maging santo, bago ka maging santa, i-canonize ka muna ng Papa ng Roma. Sino may sabi diyan? Doktrina yan ng tao. Doktrina yan ng huwad na mga churches. Hindi yan totoo. Dahil sa Biblia, kung ating saliksikin ang banal na kasulatan, ang santo at santa ay mga mananampalataya na kay Kristo. Puspos ng Espiritu ng Diyos. Yan! Tayo yan, maminamahal, dito sa iglesia ng ating malapainon sa Pilipinas. Iglesia ng San Carlos, iglesia ng Metro Manila, iglesia ng Luzon, Visayas, Mindanao, mga mananampalataya, a group of believers. Yan ang church na tinatawag. Ang ating paksa, maminamahal, ay ang makapangyarihang iglesia. Makapangyarihang iglesia, maminamahal, nang sabi ng ating binasang talata, kahit ang impyerno, kahit si Satanas, kahit ang Hades, walang makapanaig dito. Ibig sabihin, maminamahal, hindi basta-basta itong iglesia. Itinatag ng ating malapanginoon, itatatag ng ating malapanginoon. Present, ngayong panahon, sa ating kapanahunan, kanyang itatatag. Hindi kagaya ng kanilang sinabi na kailangan daw si Pedro, inutusan si Pedro, kailangan si Pedro ipapatatag ang kanyang iglesia. Hindi po. Ang sabi rito, sinabihan niya sa Apostol Pedro na magtatatag siya ng iglesia na makapangyarihang iglesia. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Makapangyarihan ang sabi rito, makapangyarihan lamang ito kung ito'y magiging mapagmahal na iglesia. Bakit maminamahal, medyong natilian tayo? Dahil sa ngayon, alam na natin na tayo nasa buong katotohanan. Alam na natin na tayo lamang ngayon sa kasalukuyan ang nagtuturo ng buong katotohanan. Anong ginawa natin, maminamahal? Bakit para tayong walang pag-ibig sa ating kapwa? Bakit kampante na tayo na mula nung ating 50th church anniversary, ating 39th year church anniversary, tayo rin lang magkikita-kita dito. Kinakailangan, maminamahal, upang malaman natin na ikaw nga'y makapangyarihan, kinakailangan ikay mapagmahal na iglesia. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ano daw po ang kahulugan ng iglesia na hindi mapagmahal? Iglesia, maminamahal, walang pakialam sa kanilang kapwa. Ngayon pa, maminamahal, nakikita na natin anong kalagayan ng ating bansa, anong kalagayan ng ating kapaligiran, anong kalagayan ng tao sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Kaya, sinulat ito ni Apostol Pablo, hallelujah, sa kanyang masterpiece, ang description po ng totoong powerful na iglesia. Itong iglesia ito'y mapagmahal na iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong kahulugan? Ang sabi ni Apostol Pablo, what is the use of preaching? Yung pong ipinapangaral, nangangaral,
maminamahal, na hindi ipinapakita ang totoong pag-ibig. Hallelujah! Na ang lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Dahil hindi po lahat ng tao ay ligtas na. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kinakailangan ipangaral ang mabuting balita na sino man ang makinig sa mabuting balitang ito, bibigyan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, ng gift of salvation. Hallelujah. At bibigyan ng regalo ng kaligtasan. Anong nangyari sa mga anak ng Diyos? Bakit hindi tayo maminamahal? Nagkaroon ng tunay na pasanin sa ating kapwa, sa ating paligiran. Hallelujah! Ngayon pa lamang maminamahal, kinatatakutan na itong darating na summer. Bakit? Nagpapauna na ang pag-asa. Aabot daw tayo ng more than 50, abot 55, 59 degrees Celsius pa. Sobrang init. Kaya kaumpisa pa lang ng tag-init, suspended na kaagad ang mga classes dahil sa sobrang init. Grabe ang humid. So, ang sabi rito, maminamahal, kinakailangan daw po ating ipahayag itong pag-ibig ng mahal na Panginoon para tayo makonsidera. Para tayo, maminamahal, matagurian na powerful Christian, powerful church. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kinakailangan daw natin ipahayag ng pagmamahal, may pagmamahal, ang daan ng kaligtasan, ang daan ng mabuting balita. Kinakailangan daw po natin itong ipahayag. Ang sabi ng Mateo 28, talatang 19, go out through all the world and preach the gospel to every nation, teaching them, hallelujah, that they will be baptized in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ for the remission of their sins. Atin daw po silang turuan na lumapit sa totoong iglesia. Ipangaral sa kanila na may Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo na kailangan ng tao, ng lahat ng tao na hindi kumikilala kay Kristo. Ginawa lamang si Kristong tao. Ginawa lamang si Kristong Diyos-Diyusan. Amen. Kaya hanggang ngayon, hindi sila matawag na iglesia. Hindi sila matawag na santo. Hindi sila matawag na santa. Amen. Pakibasa. 28, 19 po ng Matthew. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 28, ang talata po ay 19. Ganito po sinasabi, dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tingnan nyo, ipangaral daw ang mabuting balita. Dahil tayo na lamang ngayon ang natitira na nakaalam nito. Para tayo matagurian, matawag na powerful, makapangyarihang iglesia. Huwag tayong makontento na tayo lang ang nandito. Tuwing Miyerkules, ilan ang bumabalik. Tuwing Biyernes, ilan ang nag-overnight. Kinakailangan Miyerkules, Biyernes at Linggo, makikita ng ating minamahal na mga kapitbahay, ating mga kapwa-tao dito sa Pilipinas. Amen. Amen. Atin po silang bahagina ng mga salita ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi po natin gagawin yan, maminamahal. As a preacher, ang sabi rito, maminamahal, anong saysay ang aking kahusayan magsalita? What is the use of being an eloquent but empty without love? Sabi rito. Ang sabi rito, maminamahal, educated ka, nakapagtapos ka, ikaw ay doctorate, ikaw ay talagang abogado, ikaw ay inhinyero, may mataas kang pinag-aralan, pero hindi mo, hallelujah, pinahalagahan bilang makapangyarihang iglesia na ipinanganak dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi ka humahayo, hindi ka nagdadala ng bunga, hindi mo ipinahayag si Kristo na nagpagaling sa iyong karamdaman, nagbago sa iyong buhay, nagpala sa iyo. Ang sabi rito, you are nothing. Dahil nga, ang sabi ng banal na kasulatan, nagbigay halimbawa si Apostol Pedro, Apostol Pablo, hallelujah, na kinakailangan daw ipakita natin, hallelujah, ang ating pagmamahal sa mga taong, hallelujah, wala pang kaalam-alam sa kaligtasan. Kahit inaayawan tayo, kahit tayo tinutuya, kinakailangan pa rin nating kalingain sila. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong mabagot, maminamahal.
loved ones mo, kapitbahay mo, lagi ka pang tinutuya, lagi ka pang pinagsasabihan, pinagwiwikaan, huwag kang hallelujah, magatubili, ipahayag mo pa rin. At iyo pa rin silang imbitahin, dumalo sa ating banal na gawain. Who knows, one of these days, isang araw, siya na lamang ay pupunta sa iyo at sasabihin sa iyo, naintindihan ko na, kailangan ko nga ang kaligtasan. Hallelujah, kailangan ko nga si Kristo. Sige na, sasama ako sa iyong banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi po ng unang Korinto, kabanatang 13, talatang 11, o talatang 1 hanggang matapos po yan, 13 o 12, pakibasa po. By Brother Alvin. Dito po sa aklat mo ng unang Korinto, sa kabanatay 13, talatay 1 hanggang 13, ito pong nakasulat. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalimana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagkat nangakakikilala tayo ng bahagya at nanganguhula tayo ng bahagya, datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata, sapagkat ngayon malabo tayong nakakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko na ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Nakita niyo mga minamahal? Kailan pa tayo maantig? Kahit tayo'y tinutuya sa ating katrabaho, kahanap buhay, kanegosyo, katrabaho, mga tricycle driver, mga nagmamanigo ng mga sasakyan, andyan maminamahal sa pangingimpliyo saan mang dako. Kahit pa tayo pagtatawanan, ang sabi rito, kung wala tayong pag-ibig, ano po ang ating natutunan sa ating banal na gawain, sa ating iglesia? Ano po ang ating pong napapala? Bakit hindi natin ito maipamahagi? Tatawagin ka lamang powerful, makapangyarihan na iglesia kung ikaw, hallelujah, ay nagmamalasakit na, nagmamahal na sa mga taong nangailangan pa ng kaligtasan. Sa madaling salita, ibinabahagi mo ang iyong natutunan sa banal na iglesyang ito. Palakpakan po natin ang ating malapay. Nagsasakripisyo na tayo. Nagbibigay na tayo ng may katapatan. Lahat ng ating natutunan ay atin ang ginagawa, pero wala pa rin tayong pag-ibig. Alalahanin po natin, maminamahal, ang sabi rito, magiging powerful ka lamang, hallelujah, kung ikaw ay magiging loving church na, nagmamahal na iglesia. Napakahirap yata nito. Dahil ang kasunod, maminamahal dito,
Ang sabi rito, ang pag-ibig daw empowers preachers, brethren, to love one another. Grabe maminamahal. Ang sabi rito, unang-una ang pag-ibig daw ay magbibigay ng kapangyarihan. Empower us, the preachers, the elders, the workers, mga mang-awit, mga manunugtog. Ang sabi rito, magbibigay daw ito ng kapangyarihan. Hallelujah! Sa lahat ng mga mananampalataya, kung mayroon ka ng pag-ibig at pagmamalasakit sa iyong kapwa, dahil ang ating binasang talata kailan lamang, maminamahal, ang sabi rito, 3 po ang mahalaga dito. Ano yung binanggit sa Hebrews chapter 13 verse 13? Ano pong sinabi? Ron, pakibalik. Kindly. Ang sabi riyan, maminamahal, Hebrews chapter 13 verse 13, datapwat, ngayon na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, faith, ang pag-asa, hope, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito na lamang sa iglesia, maminamahal, hindi na natin ilalayo. Hindi tayo perfectong church, pero marami po ditong iglesia, maraming church na hindi kaibig-ibig. Lahat magsabing amen. Lahat magsabi na praise the Lord. Minsan, sa mga nangangasiwa, sa mga preachers, sa ating mahal na pastor, beloved assistant pastor, noong sila'y nabubuhay pa, talagang dinanas nila, napakahirap ibigin ang mga mananampalataya, mga manggagawa, mga taong nasa palibot. Alala ko ang ating pastoral house doon sa Novaliches. Pag nagpupuri kami, pag nag-umpisa na ng gawain, umuulan na ng bato, binabato kami, lalo na pag overnight. Pero ganun pa rin ang pagmamahal ng ating dearly beloved pastor. Pagdating ng Pasko, lahat ng mga kapitbahay na bumabato sa likod, sa gilid, sa harapan, pumupunta sa ating pastoral, binibigyan ng mala pastor ng pera, binibigyan ng mala pastor ng damit, binibigyan ng mala pastor ng pagkain, binibigyan ng mala pastor ng kung ano-ano, pamasko sa kanila. Yan yun po. Grabe ang pagmamahal na pinapakita ng ating dearly beloved pastor. Kaya, bagamat napakaraming hindi kaibig-ibig, maraming hindi karapat-dapat ibigin, pero kinakailangan bilang Kristiyano na tinuturuan ngayong araw na ito, naririnig mo na kinakailangan ibigin natin ang ating mga kaaway, ibigin natin ang ating mga tagatuligsa, ibigin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang mga nangailangan ng kaligtasan dahil ayaw natin silang mabulid doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya lumakad ka, humakbang ka, bahagaynan mo sila ng mga salita ng Diyos, magpatotoo ka sa kanila, ibulalas mo na dati-rati, wala ka ng kwenta sa mundong ito, ngunit pinahalagahan ng ating mahal na Panginoon. Isang araw, halilarinig mo ang pangangaral ng mabuting balita ng ating kagalang-galang na beloved pastor, kagalang-galang na beloved assistant pastor, ng mga mangangaral. Sabihin niyo, anumang kasama ang inyong mga buhay, nung kayo'y lumapit sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap si Kristo na inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, nagpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ang karamdaman ninyong cancer, ang karamdaman ninyong hallelujah, wala nang kalunasan, ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga hallelujah, drug addict ay nagbago, lahat ng mga karamdaman ay nagsigaling. Kapag inyo po yung ipaalala, iparating sa mga kapatiran natin, sa mga ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating kababaryo, sa ating mga kasyudad, katrabaho, maminamahal, malugod ang Diyos. Who knows, isa sa kanila ay anak pala ng Diyos, nag-aantay lang, hallelujah, na sila'y imbitahan, mapangaralan ng mabuting balita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, hindi tayo perfecto, pero kasalukuyan, pinipirpekto pa rin. Nasa process po tayo ng perfection. Amen. Amen. Napakahirap umibig sa ating kapwa,
umibig sa ating kapwa mananampalataya, lalo na kapag tinutuligsa ka. Lalo na yung talagang pinagwiwikaan ka, pinagsasabihan ka ng hindi maganda. Ang hirap, pero kinakailangan ang sabi ng Biblia para maging powerful Christian ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigin mo yung tumuligsa sa'yo. Ibigin mo yung nagbabanta sa'yo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 21, amen? Kindly, praise the Lord. Unang Pedro 2:21. Amen, praise the Lord. Dito sa unang surat ni Pedro, ang kabanata po ay 2, at ang talata po ay 21, ito po sinasabi, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kanyo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya. Amen. Magiging halimbawa. Si Apostol Paul ay nagiging halimbawa. Ang ating mahal na pastor ay nagiging halimbawa. Ating beloved Mama Dear ay nagiging halimbawa. Para sa atin, maminamahal, para natin sila sundan. Sundan ang mga yapak nila. Bagamat mayroon tayong kanya-kanyang mga pag-uugali. May mga kanya-kanya tayong adhikain. May mga differences po tayo. May pagkakaiba ang ating mga pananaw sa buhay. Pero pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, pinagkaisa tayo. Binigkis tayong dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon upang makita ng sanlibutan ng taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ay genuine na mga Kristiyano. Iglesia, maminamahal, hallelujah, na magpapakita sa buong mundo na mayroon pa palang natitira. Mayroon pa palang natitirang mga Kristiyanong katulad natin na kahit nilalait na, pinagwiwikaan na, minamahal pa rin yung nalalait at nangwiwika sa kanila. At kanila pa rin kinakaharap, maminamahal, ang mga pagbubulyaw, mga hallelujah, pangbubuli sa kanila. Grabe, maminamahal na pagmamahal yan. Dahil ang sabi nga natin, hallelujah, hindi tayo maturingan na maging powerful Christian kung hindi tayo magiging lovable, loving Christian. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 up to 21. Kindly. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 up to 21. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, sa kabanata po ay 5, sa talata ay 14 hanggang 21. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay, at siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakapagkasundo ang salibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinapamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po. Yun yung sinasabi ko kanina. Napatunayan po natin sa mga talatang ito, maminamahal, na talagang, sabi ko nga, mayroong hindi kaibig-ibig kahit dito sa loob ng iglesia. Iba ang pag-uugali, pero iniibig pa rin natin. Dahil ang sabi nga rito, tayo magiging halimbawa sa ating binasang talata, tulad kay Kristo,
tulad kay Pablo. Grabe mga minamahal ang kanilang binigay na halimbawa sa atin. Upang tayo'y magabayan, upang tayo mga minamahal ay matutukan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, sa ating katawagan bilang powerful Christian, kapag ikay nandito na sa gawain, tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kinakailangang asam-asamin mong palaging mga puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Pananabikan mo na ikay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Dahil sinabi ng Acts 1:8, kung kayo'y mga puspos ng Espiritu ng Diyos, kayo'y may kapangyarihan na. After that, the Holy Ghost come upon you, you receive power. Magkaroon ka ng kapangyarihan, maminamahal, na kahit hindi ka ibig-ibig, kaaway mo, ikay binubuli, ikay pinagwikaan, sa trabaho, hayaan mo. Grabe na nga mga patutong ating narinig. Pinag-initan sila, matataas sila sa kanilang mga kalaban, mas mataas ang kanilang ranggo, pinababayaan nila, inibig pa rin nila. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Tinawag sila pareho ng pinakamataas. Yung nambubuli sa kanila, tinanggal, siyang ipinalit. Bakit? Nakikita ng Diyos. Nakikita ng mahal na Panginoon. Paano siya magiganti? Paano tayo maminamahal papakitaan ng kanyang kapangyarihan? Amen. Kaya, kung ating susundin ito, ang pag-ibig lamang ang makapangyarihan, hallelujah, para ang Kristiyano, hallelujah, ay magiging makapangyarihan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. I-equip ka daw, ang sabi rito, i-empower ka daw. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi rito, bibigyan ka ng ating malapay ng kanyang kapangyarihan na pagiging mapagmahal sa iyong kapwa. Sinabi rito, maminamahal, hallelujah, ating mapapatawad ang ating kapwa, ang mga nananakit sa atin, mapapatawad daw po natin, maminamahal, alang-alang sa ipinapakita natin na ang Diyos ang may kagagawan sa ating buhay, na hindi tayo gumaganti sa mga masasama, laban sa masasama. Gantihan mo ang masama ng mabuti, at isang tiyak na bagay, yung masama ay mapabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Napakahirap yata niyan, beloved OP. Walang mahirap kung kasama mo ang ating Diyos. Walang mahirap kung ikaw ay nakakalam nitong mga salitang ito. Ang ating pinag-usapan, a powerful and loving church. Powerful ka na, mapagmahal ka pa na iglesia. Dahil ang ating nabasa kanina sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 up to 13, kahit pa daw ikaw nang makapangyarihan sa buong mundo pero wala kang pag-ibig, useless. Kahit nagtatapat ka na, wala kang pag-ibig, useless. Amen. Nagsasakripisyo ka na, useless. Amen. Amen. Bakit? Dahil kung nandiyan na sa iyo ang pag-ibig ni Kristo, nandiyan sa iyo ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, it will cause you unity. Magkakaisa. Pagkakaisa. Nagkakaisa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord. Remember, anong ginawa ng ating mahal na Panginoon sa unang church sa Acts chapter 2 verse 1 up to 5? Doon sila sa upper room. Kayo na lang magbabasa dahil talagang mabilis ang orasan. Kayo na lang magbabasa, maminamahal. Anong sinabi ron? Ang unang church na ginawa, binigkis ng ating mahal na Panginoon, composed of 120 souls, kasama si Mire, amen, si Maria na mama ng ating mahal na Panginoon sa laman, kasama doon, na ang sabi ko nga, Acts 1:8, after that the Holy Ghost come upon you, you receive power. The first church received power. Nung kumilos ang mahal na Panginoon sa kanilang kaligitnaan. Hallelujah! Kumilos ang mahal na Panginoon sa kanilang kaligitnaan. Hallelujah, puspos sila ng Espiritu ng Santo. Nagsasalita ng iba't ibang wika. Hallelujah, sa Acts chapter 2 verse 1 up to 5. At ang nangyari doon, maminamahal, hallelujah, hallelujah, nakita ng buong mundo, magmula doon, nag-spread ang gospel, nang-spread ang gospel sa buong mundo, nag-spread ang gospel, hallelujah, mula sa 120 souls, nanganak ito ng nanganak, hallelujah, nangaral sila ng nangangaral. Bakit? Dahil makapangyarihan na ang iglesia, makapangyarihan na ang mananampalataya. Napakahalaga pala ng kapangyarihan.
Napakahalaga palaga ng Espiritu ng Diyos. Napakahalaga. Amen. Kindly, Acts 1:8. Mahalaga pala yan, maminamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga gawa, Kabanatay 1 sa talatay 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Tingnan niyo po. Kapag natanggap mo pala ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, magiging witness ka na. Nakapagpapatutuo ka na sa kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Taas ang kamay ng mga nakapagpatutuo na sa ating kapwa. Praise the Lord. Yung hindi nagtaas, hindi pa pala kayo nakapagpapatutuo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, hindi kayo kumbinsido. Ang sabi rito sa ating binasang talata, magiging saksi ko kayo sa mga kapangyarihang ginagawa ko sa ibabaw ng mundong ito. Dahil ang mga patutuo ay hindi gawa ng tao. Gawa yan ng ating mahal na Panginoong Hesus sa iyong buhay. Pinagaling ka sa iyong karamdaman, nagbago ka para maging patutuo ka sa iyong kapwa. Amen? Amen? Ang sabi rito, unang-una, maging makapangyarihan ka kapag ikaw ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Ika'y makapangyarihan kapag ikaw ay laging puspos ng Espiritu ng Diyos. So, atin palang pagsumikapan. Huwag kayong manood. Dito lamang sa mga choir member ang nangapuspos. Pag nagkapuspusan na dito sa harapan, kailangan kayo diyan sa crowd, lumuhod na, magtaas na ng kamay, sikapin ninyong kayo rin ay mapuspos ng banal na Espiritu ng ating malapendal. Yan ang kailangan ng tao. Yan ang kailangan ng Kristiyano. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. At kapag kayo, maminamahal, ay napuspos na ng Espiritu ng Diyos, magkaroon na kayo ng kapangyarihan, may pag-ibig na kayo, ang sabi rito, it will energize Christian. Amen. It will energize Christian to become soul winners. Hindi ka na pala nahihiya, hindi ka na pala natatakot kapag ikay palaging puspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi ka na natatakot kung anong sasabihin mo dahil ang malapay ng tutulong sa iyo habang ikay nagpapatutuo, habang ikay naghayag ng kabutihan ng ating malapay noon. Maraming mga Kristiyano, hindi makapagpatutuo dahil mayroong nakikita sa kanilang buhay. Pakinggan ninyo ito. Para sa inyong kaalaman, hindi lamang ang paninigarilyo ang bawal na nagsisira sa ating pisikal na katawan at ang Espiritu ng Diyos na nanahan dito, naaalis yan kapag ikaw ay naninigarilyo. Yung paggamit ng beef. Beef, alam niyo yung beef? Mayroon pa palang Kristiyanong gumagamit ng beef. Alam niyo po yung ipinalit nila na may mga hinihip-hip pagkatapos akala mo rin sigarilyo. Mayroon nakita nga, instrumentalist, may nakita, choir member, nagbibip. Nagulat ang nakakakita, nagsumbong. Sabi, ngayon, patatanong namin kung gaano katotoo ito. Hindi na po pwede yan dahil sumisira yan sa ating pisikal na katawan. Sumisira yan sa templo ng Diyos. Don't you know that we are the temple of the living God? Amen? Meron pa nga akong nakikita, maminamahal. Hindi ko kayo binabalaan na mag-comment, mag-like, lalo na sa ating banal na iglesia. Pero kapag ikaw ay may tinatayuan, ikaw ay ordained preacher, elders of the church, ikaw ay mangawit, ikay manunugtog, huwag ka nang gumamit ng mga malalaswang salita sa paglalike. Minsan, maminamahal, sasabihin ko lang ito para malalaman ninyo na ayaw ng mga nangangasiwa, lalo na ating mga kasamang tumatayo sa pulpito. Magkukomment ka ba naman? Magaling lang kayo magsalita, dumi naman kayo. Hindi ko na binabanggit. Alam niyo na kung anong dumi. Yung dumi nandiyan sa toilet. Kailangan pa bang salitain yan ng choir member? Kailangan pa bang salitain yan ng elders of the church? Kailangan pa bang wikain yan ng mga mangangaral? Hindi ka maging makapangyarihan, iglesia.
Hindi ka maging makapangyarihang mga ngaral, mga awit, manunugtog ng mananampalataya kung iyo pang ugali yan. Hindi na pag-uugali yan ng mga Kristiyano. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kinukundim po natin yan. Huwag nating basta-bastang pababayaan yan. Sinabi ko nga sa ating mga beloved elders, narinig ninyo, nabasa ninyo, ipaabot ninyo na ako na mismong sumaway sa Kanya. Grabe yung pinagagawa, maminamahal. At ito rin po yung sa mga nanonood, yung mga TikTok. Hindi natin kayo pinahintulutan. Lalo na tayo mga minamahal, nag-i-scan tayo sa mga social medias na yan. Nag-i-scan tayo para manood kung ano nang nangyari sa ating mundo. Pero yung mag-like ka, mag-comment ka ng mga hindi maganda, hindi po natin ugali yan, hindi po natin ginagawa yan. Yung word na gagamitin, akala mo naman kung gaano ka kasiksi, baboy ka naman. Mga salita na mga ganyan. Grabe minamahal. Sa totoo lang, dahil at large na, wala nang sumawata. Ngayon, narinig ninyo ngayon, sinabi ko ito, tumigil na tayo dyan. Hindi natin ugali yan. Imbes ikaw ay, ang iyong business ay lumuhod sa iyong luhuran, nananalangin, nag-aayuno, maramdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon, anong pinagagawa mo? Kung wala ka nang ginagawa sa pagtatrabaho mo, libre ka na, magpuri ka na lang na magpuri. Manalangin ka na ng manalangin. Mag-ayuno ka na, kapatid. Nanlalamig ka na. May inatang sa'yo na sa iyong balikat. Katuwang ka ng mahal na Panginoon. Ating beloved parents in the Lord, ang iyong ordained preacher sa pangaral ng mabuting balita, huwag mong sirain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pag ikaw daw, minamahal, ay ma-energize na. Ikaw, minamahal, ay, alam niyo kung na-energize, ibig sabihin, nakasaksak na naman, malakas na naman, powerful na naman. Amen. Hallelujah. Magkaroon ka na ng kapangyarihan para mangaral ng mabuting balita. At paminamahal, ay mayroong sinabi dito ng manunulat na we cannot compare, hindi daw natin ikumpara ang ating mga sarili, ang isang kapwa, isang mananampalataya sa iba. Huwag tayong magkukumpara at huwag nating sasabihin, mas magaling yung preacher namin doon, mangaral. Mas magaling magpaliwanag yung preacher namin doon. Maayos silang magsalita. Huwag daw po. Dahil hindi po natin ugali yan. Hindi ka maging powerful Christian kung yan ay ugali mo. Kinakailangan bawiin mo, alisin mo yan. Pawiin mo yan. Ang mga tunay na mga Kristiyano minamahal, they are liberal. Sila'y pantay-pantay ang tingin. Nagpapantay-pantay ba minamahal yung sasabihin mo, doon ako dadalo dahil magaling ang manalita doon. Doon ako dadalo dahil magaling ang mga ngaral doon. Doon ako dadalo dahil magagaling ang mga awit doon. Magaling ang mga manunugtog doon. Hindi daw pwedeng ikukumpara. Huwag kayong mangungumpara. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That kailan, hindi po yan ginagawa ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, mga minamahal. Hallelujah. Naalala niyo, sa kagipitan na ng ating mahal na Panginoon, nandun sa nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi pa rin niya nakalimutan ng isang kaluluwa, isang nangailangan ng kaligtasan. Tayo, we are free. Araw-araw, libre tayo. Mayroon tayong pagkakataon, pero wala tayong pagkakataon sa mga naghihingalo. Nangailangan na ng kaligtasan, nangailangan na ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Ang ating mahal na Panginoon, nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo. Nasa Luke chapter 23, verse 39 up to 43. Kindly, pakibasa po. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Lucas, sa kabanata po ay 23, Talatang 39 hanggang 43. 39 hanggang 43. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nagbibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi,
Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahal. Tayo ngayon, we are free. May pagkakataon ka pa sa mga kaklase mo, kaguro mo, kadriver mo, katrabaho mo, kaparmer mo, kapisserman mo. Anumang trabaho natin, every walks of life, nasan tayo? Ang mahal na Panginoon, andun na, ipinako na sa krus. Grabe, ipako na sa krus, mamamatay na lang siya. Ang kanyang isip, ang kanyang puso sa mga tao pa rin nangangailangan ng kaligtasan. May dalawa doon na magnanakaw, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Ang sabi nung isa, kung ikaw nga si Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Bumaba ka diyan at ibaba mo kami. Kung ikaw nga ang Kristo, ikaw nga ang tagapagligtas. Pinagmumura niya, pinagwikaan ng masasama. Pero yung isa, ang sabi niya, mahal na Panginoon, alam ko, ako'y makasalanan. Kami makasalanan. Ngunit ikaw, wala kang kasalanan. Mahal na Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Mahal na Panginoon, kinikilala ko ang iyong ginagawa. Lahat aking narinig, lahat ang aking nakikita. Ako karapat-dapat ipako dito. Pero ikaw, hindi karapat-dapat. Pero pari-pariho tayo nakapako dito. Mahal na Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, doon sa nakabitin na ngailangan ng kaligtasan. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Maminamahal! Maaari yung kapitbahay mo naghingalo ngayon. Inutusan ka. Humayo, pumunta, umaluhap sa mga nawala na. Bakit hindi mo gawin? Ang sabi ng ating pinag-uusapan, maging powerful lamang ang isang iglesia, ang isang Kristiyano, kung siya'y maging mapagmahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang iyong nanay, iyong tatay, na hindi pa nakakilala kay Kristo, ang iyong katrabaho, bahaginan mo sila ng iyong mga salita ni Kristo, mga salita ng Diyos na iyong natutunan sa banal na iglesyang ito. Nangailangan sila ng kaligtasan, nangailangan sila, hallelujah, ng tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, isang araw ang ating dearly beloved assistant pastor. Araw-araw, sa ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay namin, no, aming kapiling siya. Pero siyang kinainisan na isang Kristiyano, isang manggagawa, talagang prayerful pa to. Talagang grabe pa pag nag-ayuno 40 days. Na 19 days. Absolute fasting pa ito. Pero may natutunan siya. May nalalaman sa ating beloved assistant pastor. May nalalaman sa kanya na mayroon para siyang ginagawang hindi kaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon. Ngunit ang sabi nga ng ating aralin, kung Kristiyano kang makapangyarihan, naunawan, naintindihan mo. Sabi ng ating mahal na assistant pastor, araw-araw kung nakasalubong ang manggagawang ito, puwing siya sa aking mata. Kung ako lang, ang puso ko lang, galit ako. Pero nang dahil sa pag-ibig ni Kristo na nandito sa akin, nang dahil sa Espiritu ni Kristo nandito sa akin, inibig ko ang manggagawang ito. Niyakap ko ang manggagawang ito. Kaya ngayon, hanggang ngayon, kapiling ko pa rin siyang manggagawa. Isang matinding halimbawa na nakita ko, maminamahal, ng ating beloved parents in the Lord. Nagbibigay ng kumplitong halimbawa para sa atin upang atin silang sundin. Sundan ang kanilang mga yapak. Sundan ang kanilang mga aral. Sundan ang kanilang mga, hallelujah, halimbawa na ginagawa habang sila'y nabubuhay. Ngayon, maminamahal, hindi ba natin magagawa ang simpleng bagay na ito na gusto ng ating napakabait na Diyos? Meron akong naririnig diyan, meron akong nakikita diyan. Ating ibang mga kapatid andito. Ang kanyang buong pamilya nandun sa iba. Ang isang pamilya nandito sa iba. Kung saan-saan,
dumadalo kung ano-anong mga denomination, anong mga pinanggalingan. Siguro maminamahal ngayon ang panahon upang imulat sila, sabihan sila na kinakailangan tayo magkaisa. Sinabi po ng Psalms 133 verse 1, huling talata, kinakailangan tayo magkaisa na. Dahil kung tayo po'y divided, kung tayo po'y magkawatak-watak, hindi tayo matatag. At kung ikaw, maminamalay, nakipaghiwalay, ikaw ay lumalayo, pilit lumalayo, hindi ka Kristiyanong matatag, hindi ka Kristiyanong mapagmahal, hindi ka makapangyarihang Kristiyano. Maring darating ang araw, mawawala ka. Katulad ng iilan ngayon, na pagkatapos na pinatamasa ng pagpapala, ngayon hindi na natin nasumpungan, hindi na natin nakakasama, nag-iisa na, nagsasarili na, dahil may alam na, kabag-kabag at kawawa ng mga Kristiyano. Dahil sinabi ng Biblia, not unless manatili ka sa puno, manatili ka sa ugat, manatili ka sa totoong iglesia, doon ka lamang maging matatag, doon ka lamang makipag-unite. Isang tiyak na bagay, matatag kang Kristiyano. Ikaw ay makapangyarihang Kristiyano. Hindi ka matitinag kahit sino pang demonyo galing sa impyerno na ikaw, hallelujah, ay talagang pagpantaan na agawin. Hindi ka maaagaw dahil ikay makapangyarihang Kristiyano. Kindly, praise the Lord, hallelujah, glory to Lord Jesus. 133 verse 1, Psalms. Dito po sa aklat ng mga awit, 133, ang talata po ay 1, ganito po sinasabi, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magstahang magkakasama sa pagkakaisa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Masdan natin ang magkakapatid na nagkakaisa, na sila'y maging masayakin. Amen. Hindi kayo natatakot. Ano pang inaantay natin? Napakalapit ng Myanmar, ng Thailand, dito sa Pilipinas. Niyanig ng 7.7 magnitude. Napakalaking building na parang naging abo lamang, maminamahal. 7.7 lang yan. Nalindol. Yumanig. Dito sa atin, may kinatatakutang Big Bang na sinasabi. At higit sa lahat yung sinabi ng propeta ng Diyos. Darating ang araw, ang sabi ng ating dearly beloved pastor. At ang sabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 24 verse 1 up to 13, basahin ninyo yan. Mauuga ang mundo. Sabi ng banal na pastor, kung magkaroon intensity 9, intensity 50, wala ng building na makatayo. Madudurog ito. Lahat ito, maminamay, lalamunin ng lupa. Kung hindi ka maghanda, hindi ka makapangyarihan na iglesia, dahil ikay palamig-lamig, ikay hindi dumadalo ng 3 beses sa isang linggo, hindi ka namuhay na may kabanalan, hindi ka nagbubunga ng mga kaluluwa, pupuksain ka, mawawala ka, maalis ka. Kaya nga, maminamahal, habang may panahon pa, ibigin mo ang iyong kaligtasan. Pumarito ka, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Kung ibig mong manatili, kung ibig mong makamtan ang pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang magpapabaya sa iyong kaligtasan. Kaya habang tayo'y umawit sa ating mahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me, will be strength away by the power of God.
of life and eat. Yeah, and I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Hallelujah. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to rest the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in loving every day. By your power, you will love. Hallelujah, hallelujah. You will love. Hallelujah! Hallelujah! Lord, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side. And I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Hallelujah, hallelujah. Lord, unveil my eyes. Habang inaawit natin ang awitin ito, maminamahal, itaas natin ang ating mga kamay, magbubulay-bulay tayo sa kabutihan ng ating Diyos na ginawa sa atin. Hindi tayo kaibig-ibig, ngunit iniibig ng ating Malapanginoon. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit pinarapat ng ating Malapanginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, let this church, hallelujah, be powerful this time. Magiging mga pangyarihang iglesia ito. Ayon sa mga salita namin na pag-aralan, kawagan mo mga narito pala, Panginoon. Pagkatatakin ang aming pananampalataya, pagtibayin mo kami, O Diyos. Hallelujah. Lord, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Even Lord, hallelujah, yes, to receive. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Yes, receive. Nilisahin mo kami pala po. Maminamahal, ang sabi nating pinag-aralan, even the gates of hell shall not prevail against this church of the living God. And we are the church of the living God. Ephesians chapter 5, verse 27, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. Tayo yun, maminamahal.
makapangyarihang iglesia, punong-puno ng pagmamahal. Holy Supper ngayon, matuto tayong magpatawad. Matuto tayong humingi ng tawad. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Dahil yan ang silyo ng mga tunay na makapangyarihang iglesia. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon ay nakikiusap sa atin. Kailan ba tayo tutugon sa panawagan ng mahal na Panginoon kung huli na ang lahat? Kung wala na tayong pagkakataon, habang may pagkakataon pa, kumilos tayo, humakbang tayo, gawin natin itong inuutos ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kabang-kabang ating minamahal na mga kababayan, magpatayan na dahil sa salapi, magpatayan dahil sa fame, magpatayan dahil sa kapangyarihan. Ang totoong kapangyarihan ay ang nasa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang totoong kapangyarihan ay kanyang Santong Espiritu na lulukob sa mga anak niya. Lahat ng tao ay nangailangan ng Espiritu ng Diyos. Lahat ng tayo nangailangan ng Espiritu ni Kristo. Dahil sinabi ng Roma 8:9, ang taong walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. Kaya maminamahal, stand firm. Hindi tayo nagkamali. Ang ating kinalagyang iglesia ay totoong iglesia. Huwag kayong magpalutay-lutay. Huwag kayong magpalamya-lamya. Lumaban tayo. Nandito na, we are now in the last days. Ipakita natin na tayo makapangyarihang iglesia. Kung tayo nagkakaisa, kapag anong sinasabi natin dito, sinusunod natin, ginagawa natin, dahil nagkakaisa tayo. Kung kayo nanlalamig na ng lupay-pay, mag-ayuno kayo. Mag-alay kayo ng pag-aayuno. Lahat ng mga tumatayo sa pulpito, lahat ng mga ginagamit ng mahal na Panginoon sa pulpito, lahat ng mga kapatiran natin, malapit na anytime, maminamahal. Hindi ka naawa sa iyong kapwa. Kung darating ang Big Bang sa Pilipinas, maring isa pa sa ating loved ones, hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Kabag-abag sila, kawawa sila. Kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan nila ng kaligtasan. Kailangan nila si Kristo. Yung inyong pabayaan ang inyong mga loved ones. Para sa ating mga beloved webcast viewers, YouTube, Facebook, sa bisita, may 4 na reglamento ang kaligtasan. Dapat malaman ng tao. Kung ang inyong kinalalagyan ay wala nito, malis na kayo at pumunta kayo dito sa Jesus Miracle Crusade. Ang 4 na reglamento ito ay unang-una ay pananampalataya, faith. The evidence of things not seen. Ang ebidensya na hindi nakikita, ngunit ikay naniniwala sa palataya. Kapag may pananampalataya ka, ang mga bulag nakakakita. Krusada maminamahal dahil sa dako ng Leyte, sa Samar. May bulag doon maminamahal, bulag. After ng ating kawain, naglulukso. Nakakita na siya, lumulukso, nakakita na siya. Marami sa ating minamahal mga kababayan, minamahal mga televiewers sa YouTube at Facebook, sa YouTube. Alam niyo maminamahal, hindi nga kayo bulag, pero bulag kayo sa katotohanan. Kailangan ninyong tagapagligtas. Kaya kinakailangan ng pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Repent. Repent. Pagsisisi. Yan lamang ang kailangan mo. Magsisi ka sa mga kasalanan. Lumapit ka kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo yung tagapagligtas. Diyos na rin na inyong buhay. Magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pangatlo, baptism in the name of Jesus. Acts 2:38. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pagpapatawad yung kasalanan. Pang-apat, yung nakita ninyo kanina sa aming choir, sa aming crowd, na sila'y nanginginig. Lumuluha. Kung ikay lumuluha mula pa kanina, habang nanonood ka ng aming live webcast, ang presensya ng Diyos sumasayo. Kapag natanggap mo itong 4 na ito, ikaw ay kandidato na sa langit. Magmana ka ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng John 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo, silang binibigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kaya si Kristo ang tanggapin.
Si Kristo ang buhay at ang katotohanan. Si Kristo ang daan. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng katiyakan, kapayakan. At upang ikay maging powerful na church, pagkatapos mong tumanggap, matanggap mong Espiritu Santo, dumalo ka na dito 3 beses sa isang linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Isang tiyak na bagay, kapag gawin mo ito, ikay tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Habang nakataas sa inyong kanang kamay, ipikit ang inyong mga mata, sumunod kayo sa panalangin, sabi niyo, mahal na Panginoong Hesus, ako'y naniniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan. Narito ako'y makasalanan. Isinuko ko ang aking sarili. Amang banal, mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sampo na aking mamahal sa buhay, sa pangalan ni Hesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, lahat na nagsitanggap sa iyo, dito man sa aming mga bisita, kahabagan mo sila isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gusto silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Willis Radameda, aming inihingi ang lahat ng ito sa mapayang pangalan ni Yesu Cristo, taga Nazaret. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo, maminamahal. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo yung mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon, siya handang tumulong sa inyo. Ano mang mga kahilingan ninyo, karamdaman, problema, mga suliranin, taas ang dalawang kamay, manalangin tayo, mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng iyong propeta, or dearly beloved pastor, dear beloved children, great grandchildren, children-in-law, amang banal, kaming lahat na narito na nikluhod, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming maruming mga kasalanan ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Iyon at iyong papagpalang kamay sa hapong ito, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman, katugunan namin mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong yung kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, cancer, sakit sa puso, high blood, diabetes, ubo, sipon, lagnat. Hallelujah! Kanser sa matris, ovarian cancer, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, pagkabulag, pagkabingi, pagkapipi, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, lahat ng uri na makaramdaman, di mo nakahirapan, hallelujah, di mo panlalamig, panlulupaypay, lahat ng uri na mga, hallelujah, kahirapan, cast out, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray, right now, hallelujah, praises begun, in the name of Jesus. Hallelujah, paggamit ng mga marijuana, hallelujah, shabu, sa pangalan ni Jesus, cast out. Be strong in the Lord, in the power of His might, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Iwagayway natin ating mga kamay, maminamahal, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating buhay na Diyos, praise the Lord. Magpasalamat tayo, jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Kahit hindi kaya, lumukso ka. Pag lumukso ka, may kakayahan ka, pinakinggan ang pananampalataya, lutas ang inyong problema sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee. The word great.